Breaking news, muling inatake ng Israel ang capital city ng Lebanon. Mag-iisang taon na mula na mag-ceasefire ang Israel at Hezbollah. Pero muli itong umatake sapagkat tinarget nila ang Chief of Staff ng Hezbollah si Haitham Ali Tabatabay. Nagtagumpay ang Israel sapagkat ang nasabing Chief of Staff ng Hezbollah ay nasawi. Pero isang napakalaking issue ngayon ang nangyayari sapagkat may bomba na ginamit ang Israel at ang bombang ito ay mula sa United States of America. Hindi ito sumabog. Lubhang nababahala ang United States of America tungkol dito at nagmamadali na makuha ang naturang bomba. Bakit takot na takot ang United States of America kung makuha ito ng iba? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe at dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay December 3, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa Israel, sa Lebanon, Hezbollah, United States of America. Tila walang katapusan ang kaguluhan sa rehiyong ito. Maraming pagkakataon kahit na may ceasefire ang Israel at Hamas ay nagsasagawa ng mga pag-atake ang Israel. Ganon din, ang Israel at Hezbollah may ceasefire pero halos araw-araw ay nagsasagawa ng pag-atake ang Israel bilang pagtugon naman sa nasabing violation sa deal ng Israel at ng Hezbollah. At ang pangyayaring ito mga kaibigan ay isang napakalaking issue sapagkat muling umatake ang Israel at ito ay sa capital city ng Lebanon, sa Beirut. Tinarget ng Israel ang Chief of Staff ng Hezbollah. Ang tao na inyong nakikita ay si Ali Haitham Tabatabay, Chief of Staff ng Hezbollah. Tagumpay ang Israel sa kanilang ginagawang airstrike sa loob ng Beirut dahil nasawi ito dahil sa airstrike ng Air Force. Dala ng Israel ang kanilang mga paboritong bomba, mga bomba na nagmula sa kanilang aliado na United States of America. Effective naman ang mga bomba ng United States of America lalong-lalo na sa mga isinasagawang pag-atake ng Israel sa Houthis, sa Iran, maging sa Hamas at eto nga sa Hezbollah. Pero mga kaibigan, isang napakalaking issue ngayon ang nangyari sapagkat merong bomba na dala ng Israel na nagmula sa United States of America ang hindi sumabog. Dala rin ng Israel ang tinatawag na GBU-39B na bomba na nagmula sa United States of America. Bihira lamang ang mga bansa na meron ito. Pinipili lamang ng United States of America kung sino ang kanilang pagkakatiwalaan. At fortunately, Israel, meron ito. At ang problema mga kaibigan, bigla na lang itong nalaglag habang nasa himpapawid ang fighter jets nang walang detonator. Ibig sabihin, hindi pa sana panahon na ito ay pakawalan pero bigla itong nalaglag. Nalaglag ito sa teritoryo ng Hezbollah na nasa Lebanon. At dahil dito ay nagpapanik ang Washington at nagmamadali na makuha ang naturang bomba na hindi sumabog dahil lubha raw itong delikado kung mapunta sa mga kalaban. Wala namang sinasabi ang Hezbollah kung nasaan ang bombang ito. Wala ring sinasabi ang Israel kung nasaan. Ang Iran ay wala ring sinasabi. China, Russia, walang sinasabi kung nasaan ang naturang bomba. Ang ikinakatakot ng United States of America kung mapunta ito sa kamay ng kalaban at pag-aralan at higitan ang kanilang technology at gawan pa ng paraan kung paano ito ma-detect in the future kung meron mang sakaling gera at lalabas, hihina ang opensiba ng United States of America dahil alam na ng kalaban kung paano ito sasalagin. Kaya nagmamadali ang United States of America na makuha ang naturang bomba. Pero
Ang million-dollar question, nasaan ngayon ang bombang ito? Kaya nagmamadali ang United States of America at nananawagan sa Israel na hanapin ang naturang bomba at ibalik sa kanila. Parang Shopee lang at Lazada na kung meron kang natanggap na mga defective na mga products ay ibabalik mo ito at ma-refund ang iyong pera. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, this is more than just a package. Seguridad ang nakasalalay dito. Kaya nagmamadali ang United States of America. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang United States of America ay nagmamadali na makuha ang kanilang mga armas at upang hindi maunahan ng mga kalaban. Lalong-lalo na ang nasabing bomba mga kaibigan na ginamit ng Israel na hindi sumabog ay isa sa mga pinagmamalaki ng United States of America at pinaka-deadly. Nakadesign ito na pumasok kahit na sa mga konkretong building o kahit na sa mga matitigas na bagay. Kayang-kaya nitong lusutan. Sa ganitong uri na bomba ng United States of America, mahigit 20,000 na ang kanilang ginawa. At ang iba rito mga kaibigan ay kanilang ipinamamahagi sa kanilang mga alyadong bansa. Isa riyan ay ang Israel. Ang timbang ng bombang ito ay umaabot ng 113 kilograms. Kung ikaw ay 50 kilos ngayon, kinakailangang 2 ikaw at mahigit pa upang mahigitan mo ang timbang ng bombang ito. Pinapalipad ito gamit ang mga pakpak gaya ng fighter jets. Mahalaga ito para sa United States of America dahil binuo ang technology nito mga dekada ang nakalipas. Ibig sabihin mga kaibigan, parang ganito lang. Meron kang 1,000,000 na pera at naiwan mo sa isang restaurant. Kaya kinakailangan mo talagang magmadali upang makuha itong muli. Ganyan ang sitwasyon. Ganyan kung gaano kaimportante ang bombang ito para sa United States of America. Katulad na lang ng nangyari noong January 2022. Merong fighter jets ang United States of America na tinatawag na F-35C. Nalaglag ito sa South China Sea. Nagmamadali ang United States of American Navy na makuha ang naturang fighter jets. Ayaw nila na maunahan sila ng China dahil kinakabahan sila na baka ito ay pag-aralan. Hindi pahihintulutan ng Amerika na muli itong mangyari. Sapagat noong 2021, merong American spy plane ang nalaglag sa Hainan pero nakuha ito ng China. Sa ngayon mga kaibigan ay wala pang update kung nasaan na ang bomba na nais makuha ng United States of America. Kung ito ba ay nasa kamay na ng kalaban o kung ito ay nawawala lamang. Sana nga ay walang problema. Mga kaibigan, kung anuman ang update tungkol dito ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. At kung nais mo maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!